po, good morning. So, nandito po kami sa may Villa Arcadia. Gawang ipik pa rin po ito. So, bali, ang gagawin po namin dito is full renovation. Bali, harap at likod din sa inside. Mga lahat na po. So, ang gagawin namin dito is yung lipat CR din. Ito, may terrace. So, hindi na i-extend yung kumbaga po, yung buong terrace na lang yan. Then 2 bedroom. So ang namin dito is 4 na poste. So ang sukat ng harap is 1.5 by tapos po yung 4 ang magiging 4 yung poste. So isang buong na yan pag hinukay, isang buong hukay na. So ang lalim niya is kami ng 1 meter. Ang inaano po talaga namin is yung adobe. So pag may adobe din, wala pang 1 meter, so i-abot namin siya ng 1 meter. So dito kami sa likod nagsisimula. So bali ito, ang gagawin namin dito is yung CR. Lilipat sa likod. Then i-adjust yan. Then magkakaroon ng open area. So dito yan. So namin kasi maano siya. Kasi dalawang poste magkaharap. Then dalawang poste magkaharap. So ang sukat nitong bahay is 2x4. So bali 8 meters siya. So yan ang gagawin. Isang buo na lang din kasi 1 meter by 1 meter. So bali magiging dalawang poste. So isang buo na po yan na ganyan. Magiging hukay niya. Tapos dito. Kailangan sirain kasi nga ililipat din naman yan. Then kailangan talaga kasi nga yung sa poste. So ito muna sila yung nagsimula. Kasi yung iba is nasa isipan namin na project. So ito yung manhole. Wabis baka pumunta na sa gitna yung sako mo, hindi ko na nakikita yung dulo. No? Nahirapan ka talaga niyan nilagyan namin siya ng sako para hindi mapasok ng So, di ba, doon talaga yan siya sa pinakakanto kasi nga, yung manhole dito sa likod. Yan, yung pinag-aanohan ng spout, yung tubig ulan. So, malayo kasi siya sa gilid. Nandito siya sa gitna. Medyo, siya, nasa yan. Ang sukat niya ay nasa 40. Nasa 40. So, siya, para mailagay dun sa tabi, kasi nga, diba, nandito yan sa gilid. Ito po yung palatandaan na yan, yung pinagtanggalan namin ng manhole. Yan, pag ganyan. So, para maitabi siya doon, gumamit sila ng ilang elbow. So, bali 3 elbow. So, yun yung nagsisilbing P-trap. Saka, para maitabi din siya doon. So, ganito siya yung iikot-ikutan ng sibo, yung pag-iipunan. So, yan. Ito yung nakalitaw. Ito yung mayroong mahaba to kanina. So, naputol na lang. Kasi pinaputol ko na lang din kasi babaklasin din naman na talaga namin. So, yan yung proseso. Papasok siya dito. So, maiipon dito ngayon si Sibo. Hindi kaya yung debris ng pinagdasan sa lababo. Kasi yan naman talaga lahat ng palabas niyan. Yan lang talaga yung palabas doon. Doon, chine-check din namin doon sa dulo. So, ganito yung niya. So, papasok dito. Maiipon dito. Hindi naman yan mawawash out. Magpipirme siya dyan. Ngayon, titigis yung mga sibo. Yun yung Yun yung nagbabara. Yun yung yung ibabat nagbabara. Nagbabackflow. Pag naulan, hindi makalabas. Siyempre, natural. Hindi na siya makalabas. Sa barado na nga. Natidetect na yan pag umulan. Kasi siyempre, dyan din yung tapon ng tubig ulan. So, malakas yung volume. Hindi makalabas, kaya magbabackflow. So, yan po yun. Ang dahilan yan. Kaya lagi namin yan inaalis. Inaalis na namin siya. Anyway, ngayon, inaalis na namin dati kasi hindi namin yan inaalis. Kasi ang inaano namin dyan, yung amoy naman doon sa front. Yung kasi galing yan sa drainage. So, ang amoy ng drainage, papasok dito. So, ang ginawa naman naming solusyon doon naman, pinutol na namin doon. Then, naglalagay kami doon ng manhole para po yung amoy doon pa lang. Lalabas na siya, hindi na dito papasok. So, sa bawat naman,
merong gagawang solusyon. Dati talaga hindi yan inaalis. Hindi namin inaalis. So, ang ano ng mga client namin is, yung nga nagbaba kasi nga, yung sabo na tigas. Pagdating naman kasi doon, hindi namin hawak yan. Kasi sabi ko nga, depende na po yan sa paggagamit ng doon sa paghuhugas nyo. Depende na po sa paggamit nyo. Kasi pag tino-turn over namin yan, nakatest po yan. So, ibig sabihin, okay yung flow. Pag yan po kagaya po yan, wala na. So, diretso na po yung tubig. Magagawa naman po kami dyan manhole. Kasi yan po, ang tapo ng lahat ng tubig. Yung tubig sa CR, yung sa pinagliguan. Tapos, lavatory, at saka yung sa lababo, tapos yung floor drain. So, dyan lahat tatapon. So, gagawa kami dyan ng manhole. Paiba-iba naman ang connection nun. So, para makalaro yung tubig. Makalaro pa siya. So, kung may libris man dyan na naiwan, pag umano ng malakas na volume ng tubig, mawawas out siya palabas. So, ibig sabihin, pag bumara pa po talaga yun, kasi 4 po yan. 4 po yung size ng ano na yan, black pipe na yan. Pag bumara pa po yan, ibig sabihin meron po talagang bumarang bagay or ano. So, hindi na namin hawak yun. Hindi na namin sakop. Yun lang po. Kasi pupunta na doon. Yan yung ano kasi yan, yung foundation ng existing na bahay. So, kailangan natin siyang bawasan. Kasi nga, kailangan dumikit ng ating poste. Kaya kailangan talaga natin siyang tapyasan. Ano na? 110? 110. Dito, sa tie beam. Tie beam yan. Kita ang puso di kuya. Yun. Ano pa yan? I-straight mo yan. Baka sabihin daya. 60. Yan. 60. Kabila. Aray, kabila. Dito kay kuyang kay kuyang isa. So, ayan. Adobe na kasi siya. So, kahubad kasi yung aking mga init kasi, ayan yung nakikita yung, diba yung may kulay na parang may black. Tapos, yung parang mapula-pula. So, yan po yung adobe. Yan yung pinakamatigas sa parte. Kuya, wag mong itupi. Straight mo. Straight mo lang. Naharap mo dito ya. Sukat. Hindi ko makita Nasaan ako? Putang layo natin. 110. Ay, Diyos ko. Sorry naman sa mga ano pa. Ayun. 100. 1 meter. Dito pag binaba mo. Tapos yung ipapantay na lang po yan papunta dito. So yan po. Nakita nyo yan. Puting na po kasi siya. Kuya, anuhin mo nga ng barita. Yan. Yan. Opo. Yan. Puting na po kasi siya. So nagbawas na kami kanina. Ang ano kasi dito talaga sa ipig is kailangan mo makuha yung adobe. So pag nag-adobe na, ang pinaka-ano lang nila ang lalim is nasa 80. So yan, kailangan natin siyang tapyasan dito. Tapyasan natin yan para mapantay dito sa lalim nito. Kasi yung ating ano nito, parilya, isang buo na po siya. Isang buong gano'n na yung parilya kasama na. Tapos mag-tie beam pa dyan sa taas. Same po nito. Ito putings po ito ng kapitbahay. So, binawasan din namin kasi yung sa buhos nila. So, ayan po. Ayan. Kasi kailangan natin dumikit yung ano. Dito yan, sa kabila wamos. Dito. Magbawas ka rin dito. Opo. Diyan kay kuya. Dito. Mag-ano ka na habang hindi pa ganun kalalim yung dito para hindi mahulog yung ano. Diba? Hinayaan mo silang maghukay dyan Ngayon, yan yung party mo. Bigat. Tulungan kita.
kailangan natin kasi yan, wag mong isikpat yan. Lagot ka talaga kay kuya mo. Mm. Kailangan natin. Wag mong isikpat nga. Patay ka talaga kay kuya mo yan. Mabulot. Yan. Kailangan kasi natin dumikit talaga. Anuhin mo to, piyasin mo talaga yung gilid, Wams, ha? Oo, yung pinakagilid niya kasi yung poste para dumikit. Kasi ito yung ano, oh, yung sa labasan ng tubig. Lalim ng ano natin, ng ating i-demolish. Yan. I-demolish na tayo din sa taas. Pero yan, i-demolish pa yan. Tuktukin mo nga yan. Yan. Yan, i-demolish pa. So, kailangan natin ng hindi lang chipping gun, kundi yung demolition hammer. Para ano, tanggal natin. Isang ano kasi yan, yung poste kasi nito, hindi yung kagaya ng nagagawa natin. Kumbaga parang, ang poste nito nasa gitna. Yung parilya na gano'n, nasa gitna siya ng parilya. So, meron talaga siyang excess dito. Magkabilaan yan lagi. Hindi kagaya ng ano natin na, kasi syempre, ano na tayo, kumbaga, end to end. So, yung parilya natin, nasa gilid yung poste. Ito kasi yung sa ipek. Ano yan? Kumbaga, parilya, nasa gitna yung poste. Kasi nga, wala pa namang ano. Hindi pa naman ano yung restriction. So, ayan. Kailangan natin. Ay, Diyos ko, mabigat. Hindi mo muna tinanggal. Pak mo. Init. Bubalo ko si Wams.